Maunlad na bansa ang United Kingdom. Demokratiko at maayos ang sistema ng pamahalaan. Pero bakit ang sabi ng ilan sa ating mga kababayan, di raw sila welcome sa bansang ito? Dati, libo ang presyo ng bawat isang SIM card. Pero ngayon, ang mga gamit ng SIM card, 25 piso mabibili sa kung saan-saang kanto. Bakit nga ba napakarami ang bumibili ng SIM card kahit gamit na ang mga ito? Marami ng Pilipino ang sumikat dahil sa kanilang mga naimbento. Pero bakit hanggang ngayon, kinakaligtaan pa rin daw sila ng ating gobyerno? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Ang mga detalye, kinumpleto. Ang lahat ng yan ay nakatala sa Reporter's Notebook. SIM card, mina raw ng ginto. Alamin kung paano makuha ang 24 karat gold mula sa mga lumang SIM. Susunod sa Reporter's Notebook. Sari-saring mga SIM card ang binibili sa mga bangketa. May mga luma, may mga nakaw at maging mga na-PUK o inactive SIM na pagkakakitaan pa pala. Samahan niyo akong pasukin ang mundo ng pag-buy and sell ng mga SIM. Umaga, tanghali, gabi, inaabangan ang mga gustong magbenta ng Subscribers Identification Module o SIM card. Bilang sideline kasi ng mga vendor sa bangketa, 1 hanggang 200 piso kada araw ang naidadagdag nito sa kanilang karaniwang kita. Sa nakakabili kami ng ulam, bigas. Ganyan po. Mga pambaon sa mga anak namin. Maganda ang tubo, madaling pagkakitaan. Si Mang Jun, tindero ng mga laruan at nag-electronic loading bilang hanap buhay. Nang mauso daw ang bilihan ng SIM nung nakaraang taon, nakisabay siya pang sideline. 20 to 30 pesos ang alok niya sa mga gustong magbenta ng mga gumagana pa o active SIM card. 10 piso naman ang katapat ng rejected SIM cards o mga na-block ang password at di na-aktibo. May mga kolektor daw na dumadaan bawat araw. Pinapakyaw ang kanilang nabiling SIM. 5 hanggang 20 piso kada SIM ang kanilang tubo. Hinala niya, ginto ang habol ng mga kolektor ng SIM card. Kasi nung una, nung mataas yan, ang sabi nila may ginto raw, yung pinakakulay dilaw ng SIM, may ginto raw. Yun ang unang lumalabas na narinig namin. Dati sa presyong mahigit 1,000 piso, isang SIM card lang ang binibili ng mga may cellphone. Pero ngayon, kasabay ng pagbagsak ng presyo nito, kilo-kilong SIM card ang pinapakyaw ng ilang mga tao. May ginto nga bang pinagkakakitaan dito? Sinadya namin ang Mines and Geosciences Bureau para malaman kung may ginto sa SIM card. Si Letty Santos, Senior Science Research Specialist. Pina-x-ray namin sa kanya ang mga Globe at Smart SIM. Sa pamamagitan daw ng x-ray, malalaman kung ano ang mga elementong nakapaloob sa mga sample. Ilang sandali pa, positibo nga sa ginto ang SIM cards. Ang Globe, copper ang mas mataas. Meron nickel, copper, yun na nga, may chloride siya. Ang gold ng Smart mababa din kaysa sa Globe. Para mapakinabangan ang ginto sa SIM, dapat maihiwalay ito. Ipinakita naman sa amin ni Engineer Virgilio Soriano ang proseso. Nilagay ang SIM sa isang mixture. Tidunaw. Pagkatapos ay ihiniwalay ang sample. Matapos ang ilang oras, malalaman na raw ang resulta. Ilang SIM po yan? Tingnan natin kung ano. Ito raw ang nakuhang ginto na ang katumbas ng 2 SIM. Sa unang tingin, akala ko nanloloko si Engineer Roberto Caseros. Siya ang magpapaliwanag ng resulta. Tila wala kasing laman ng tasa. Sa malapitan pala, sakalang makikita ang gatuldok na ginto. Kahit ganito kaliit, ito raw ay 24 karat gold. Lumalabas na nasa sintabo lang yung worth ng
gold content ng isang SIM card. Kung pagbabasihan natin yung presyo ng pagbibili nila, nasa mga 25 to 30 pesos per SIM card. Sa proseso ng pagkuha ng ginto sa SIM, gagastos daw ng 300 piso. Pero ang halaga ng gintong makukuha, ni hindi aabot sa piso. 81 centavos. 81 centavos. 81 centavos o lugi. Yung sakaling Kung- bibili ng mga SIM card. Normal daw sa mga electronic device tulad ng SIM na may maliit na porsyento ng ginto. Nakatutulong kasi ito sa madali ang pagdaloy ng kuryente. Hindi pala ginto ang habol sa mga SIM. Si Alex, daan-daang SIM ang hawak. Mayroon siyang runner o taga-takbo na sumusuyod sa buong kamay nilaan. Pinapakyaw sa mas mataas na halaga ang mga SIM na nabili ng mga vendor sa bangketa. Iniintrega ito sa kanya. Marami kang naisap. Ang pinakamababa, 200. Ang pinakamataas, after ng 2,000, 3,000, gano'n. Depende sa mabibili mo. Kung marami, may malaki ang makita. May contact daw si Alex na taga-Globe at Smart. Binibili raw sa kanya ang mga nakolektang SIM. Halimbawa, ang taga-Globe raw, sisimutin ang naipon ni Alex na Smart SIM sa halagang 50 to 100 pesos. Ganon din daw ang ginagawa ng Smart. Binubutas daw ng mga ito ang SIM ng kakompetensyang kumpanya para di mapakinabangan. Nababawasan daw ang dami ng subscriber ng kakompetensya. Nalalamangan ang kalaban. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, hindi raw nila hawak ang ganitong problema sa SIM. Hindi kami yung proper agency para mag-regulate na. So you don't have any. Yeah, kasi ang sa amin is service. Kung trading, it's the DTI. Tsaka commodity na kasi yun. Sana isama sa Bagamat nadinig na ng Smart ang ganitong kalakaran, itinanggi nilang may permiso ito mula sa kanilang kumpanya. Kahit di raw kumpirmado ang paninira ng SIM, may mga bago silang hakbang na ginagawa. Minomonitor na raw nila kung ano ang aktibidad ng bawat SIM kada 6 na buwan para malaman kung ito'y ginagamit pa o wala na. Assuming these are not stolen, yun ang caveat siguro na importante. I don't see anything wrong offhand with that because these are SIMs that are willingly surrendered. Sinubukan naming kunin ang panig ng Globe Telecoms pero tumanggi sila. Sa halip, isang statement ang kanilang inilabas. Noong 2003, umabot sa mahigit 22 milyon ang bilang ng mga cellphone subscribers sa buong bansa. Mula Enero hanggang Hunyo ng kasalukuyang taon, nasa 16 na milyon na ang bilang ng mga subscriber ng Smart at Token Text. Ang Globe at Touch Mobile naman ay mahigit 10 milyon na ang mga subscriber mula Enero hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan. Isang lehitimong gimmick daw ng Smart at Globe para dumami ang subscribers ay ang SIM swapping. Sinubukan ko ito. Ano kailangan mo? Active SIM lang. Yun lang. Pero kung yung pupunta dito, kayang-kaya niyong ibahin yung pangalan niya dyan sa listahan ninyo, di ba? Opo, pero di naman po namin malalaman yun. Basta ilagay niya po yung name pati address. Ang luma kong SIM, tinesting ng sales representative. Nang makumpirmang aktibo, hiningi ang pangalan at address ko. Pero hindi naman ako hininga ng ID. Sa makatwid, madaling dayain ang detalye ng customer. Sa SIM swapping, ang SIM ng kalaban ay papalitan ng bagong SIM. May libre pang 50 pesos na load. Gaba ng mga numbers mo dito, hindi naman. Nakilala namin si Chance. Matagal na siyang nagtatrabaho sa isang mall bilang tindera. Hindi na siya bumibili ng prepaid card o nagpapasa load. Ang siste, may mga nagbebenta raw ng mga SIM na kakaswap pa lamang mula sa mga telecom giants. At ang presyo, 20 pesos. Alok boys daw ang tawag sa kanila. Inalok po nila sa akin, malaking pakinabang po. Unang-una po, yung makakatipid sa load. Lalo na pag inalok nila ng 20 pesos, pag maramihan, 15 pesos po. Pero may kondisyon daw ang mga alok boys. Makalipas ang 5 araw, babalikan nila ang customer. Kukunin ang SIM na naubusan na ng free load para i-SIM swap muli at may benta na naman sa halagang 20 pesos. Si Trix, 5,000 piso noon ang kita bawat linggo sa ganitong uri ng sideline.
Tumigil na siya dahil dumarami ang kakumpetensya at bumaba na ang laman ng libreng load na mula 100 piso noon, 50 pesos na lang ngayon. May koneksyon daw siyang taga-Globe at Smart na payag ipaswap ang bulto-bultong SIM ng kakumpetensya. Pasikreto ang swapping. Hindi raw alam ng pamunuan ng Globe at Smart ito. Ibinibenta niya ang mga bagong SIM o di kaya'y nininigosyong pampasa load. Kaya ang ginawa ng Smart at saka Globe, sila na yung mismo pumupunta sa mga stall. Bumibili, nagsuswap ng SIM card. Walang malinaw na batas laban sa ganitong kalakaran ng DTI, pero aminado siya na nakakalusot ang ganitong negosyo sa buwis. Hindi sila rehistrado kaya hindi patas ang laban para sa mga legal na nagbebenta at bumibili ng SIM. Kasi kung sa bangketa lang yan, edi sabihin natin ambulant yan. Ewan natin kung mahahabol ng BIR yan to tax them. Sa kumpanya na yan, sa concerned company, kung yan ay makakasira sa sa pangalan ng kumpanya, I think they have to do something about it. Sa ngayon may mga tauhan na raw ang telecommunication companies na nag-iimbestiga. Pero habang wala pang ngipin ang NTC, DTI at telecom companies, pihadong tuloy ang ganitong kalakaran. Sa hirap kasi ng buhay, lumalabas ang pagiging malikhain ng mga ibig kumita ng pera. Sino nga ba naman ang mag-aakala na sa mga SIM card, mapagkakakitaan pa rin, bago man o luma? Ako si Carlo Lorenzo at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Tingnan ko po, 4 na tao po. Tumawid po ako sa daan. Tapos yung isa po, sinundan ako. Bigla po akong hinawakan sa leeg. Tapos sinampas ako ng bato sa ulo. Tapos ayun po, sinabi, get out of our country. Araw-araw sa NAIA maraming storya ng trahedya mula sa OFWs mula sa iba't ibang bansa. Ang akala ng marami ang mga kwentong ito sa gitnang silangan lang madalas mangyari. Sa pagpunta ko sa United Kingdom, nalaman ko na may mga kababayan din pala tayo doon na biktima ng diskriminasyon. Noong nakarang buwan mula sa London, bumiyahe kami ng Pilipinong pari na si Father Claro Conde sa Ireland. Isa siya sa mga tumutulong sa mga Pilipinong nagkakaproblema sa United Kingdom. Aalamin namin ang sitwasyon ng Pinoy na sinasabing terorista at ngayoy nakakulong dito. Hindi ko akalain na sa pagbisita ko, masisilip ko ang ibang mukha sa likod ng mayamang bansang ito. Ito ang Belfast, Ireland. Ngayon lang ako nakarating dito. Tahimik at malinis ang paligid. Dito matatagpuan ang pinakamalaking pagawa ng barko sa buong mundo, ang Harland and Wolff Shipyard, kung saan makikita ang 2 higanteng crane. Ginamit ito sa pagbuo ng barkong Titanic. Sa mga kalye, nagkalat ang mga banderitas at iba't ibang mga bandera. Akala ko tuloy may fiesta. Ang mga pader may iba't ibang pintura na inakala kong mga inosenteng murals lamang. Pero para sa mga residente rito, ang mga banderang ito pala ay simbolo ng matagal ng away ng mga Protestante at Katoliko sa Ireland. Away na nagsimula pa noong 18th century. May katumbas palang teritoryo at grupo ang mga naturang banderitas at bandera. So it's something like a coding. It's like a gang sort of code. You know, this is Protestant territory, that's Catholic territory, and you're not allowed to go into each other's territory. I happen to be born a Roman Catholic, where I know if they find out I'm a Catholic, I'll get a good kicking, or beaten, or taken away and shot, one or the other. Matapos magkaroon ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng mga Protestante at Katoliko, mga dayuhan naman ang napagdiskutahan. Kabilang dito, mga Pilipino. Papasok po ako, naglalakad po ako. Nung naglalakad po ako, may sa likod ko po may sinabi, chink. Tingnan ko po, 4 na tao po. Tumawid po ako sa daan. Tapos yung isa po, sinundan ako. Bigla po akong hinawakan sa leeg.
Tapos sinampas ako ng bato sa ulo. Tapos ayun po, sinabi, get out of our country. Sabi ganun? Opo. Tapos hinawakan po yung ulo ko. Tapos yung postman po dumating. Sinabi sa akin, are you okay? Sabi ko, oo naman po. Tapos sabi nung postman, sinigawan po yung mga bata. Tapos yun po yung mga bata umalis. Tumakbo po dun sa sa school po nila. Ewan ko kung jealousy o ano dahil nakita nila na bakit siguro madaming mga ano na dito, foreigners. Sa pagkakaalam ko, maunlad at tahimik ang Ireland. Dinarayo ng mga Pilipino para magtrabaho. Karamihan, mga nurse. Isa sa dinadagsan ng mga Pilipino para makapagtrabaho ang bayan ng Belfast, Ireland dito sa United Kingdom. Pero ang hindi nila inaasahan pagdating nila dito sa kabila ng isang maunlad at mukhang mapayapang komunidad. Problema pala ang sasalubong sa kanila. Pilipinong may-ari ng cafe na ito sa Belfast. Dito karaniwang nagkikita mga nurse at seaman. Parte na daw ng buhay nila makarinig ng masasakit na salita at pagbabanta. One night, galing ako sa trabaho. Sinigawan ako ng isang lalaking laseng. Talagang sabi niya, go home, you bastard, go home, ganyan. Tapos kung hindi ako lumayo, talagang parang i-hit niya ako dun sa head. Pero may isang employee na nakakita, so may witness ako. Tumawag ako ng pulis agad, dumating na yung pulis. Nung dumating yung pulis, nandun pa rin siya, parang hindi natatakot na nandun lang din siya sa nakatayo na laseng. Isa lamang ang lugar na ito dito sa Belfast, Ireland kung saan ang mga bahay ay inabandona na dahil sa nararanasang racial discrimination. Nakapagtataka sinabi sa akin ng mga OFW na akin nakausap na sakaling magkaproblema sila, wala sa listahan ng mga hinihinga nila ng tulong ang Philippine Embassy sa London. Bukod sa malayo ito sa Belfast, ayon sa kanila ay pumapait pang lalo ang kanilang karanasan kapag pumupunta sila rito. Parang walang magagawa ang embassy. Dahil nung time na tumawag ako, nung para bang high pitch pa yung boses nila, sabi ko, bakit ganito silang magsalita? Hindi, para bang hindi sila Pilipino sa totoo. Kung yan ang nangyayari, hindi kulang pa yung serbisyo ng gobyerno para sa ating overseas workers. No? Ang mga services kulang pa, no? Ang panluloko nandyan pa. May honorary consul ang Pilipinas sa Ireland pero nakabase ito sa Dublin, malayo sa Belfast. Yun nung ibang nakausap ko, parang nag-aalangan silang pumuntang embassy kasi meron daw staff na masungit. So, sabihin lang nila kung sino yung masungit na yun, ating so, yun meron mga ganyan, hindi nawawala yan, pero pagka yan na nahuli natin, didisiplinahin natin. Wag silang mahiya, wag silang matakot because dumiretso sila sa akin and we'll see to it that we do something about it. Si Michael Boyle, miyembro ng isang peace organization sa Belfast. Tumutulong siya sa mga Pilipinong may problema doon sa kabila ng kanyang sakit na leukemia. We told them what was happening in Northern Ireland, but the Filipino embassy in London is not helping them. And they make it difficult for them to get their renewal passports. If they get into trouble or if they need advice, it's so hard to get on the phone with them. It's sad. Minsan gusto rin daw niyang turuan ng leksyon ang ilan sa mga kababayan niyang racist. The Belfast kids are being brainwashed into believing that Filipinos are taking the jobs from their mummies and daddies. When the Belfast people and the Northern Ireland people, a lot of them have never worked a day in their life. I'd like to see every single Filipino nurse in Northern Ireland for one day on a Saturday or Friday or a Saturday not to go to work and see what happens. Belfast would collapse. Belfast would collapse. The hospital system in Northern Ireland would collapse. People will die in one day because the nurses aren't there. So, yan ang kuha natin no? Hindi na i-drive away Filipinos all over to different countries para mag-unlad ang ating bansa, no? But to create more work sa Filipino na hindi na magiging
low self-esteem ng Pilipino galing sa mahirap na bansa, no? Mag-create ng trabaho talaga sa atin, no? Sa kasalukuyan, alang-alang sa kanilang mga pamilya, patuloy pa rin tinitiis ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Belfast ang mga panlalait at karahasan. Pag-alis ko ng Ireland, hindi ko naiwasang isipin ilan pa kayang Pilipinong mabibiktima ng diskriminasyon dito bago dumating ang pagbabago. Ako si Jig Manikad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mga henyong Pilipino at ang kanilang mga imbento. Tatalakayin ng Reporter's Notebook. Sa ating paligid, marami pala ang henyo. Marami na rin silang naimbento. Pero sa halip na suportahan, pinababayaan daw sila ng gobyerno. Bilib ka ba sa Pinoy? Oo naman. Bakit? Kasi ang Pinoy ay angat sa iba. O siyempre naman. Meron sabihin eh. Naniniwala ka bang ang mga imbensyon ng iyong kababayan kayang ipanlaban sa ibang bansa? Ang imported ang maganda eh. Bakit? Yun ang sikat dito sa akin. Katunayan, patuloy ang paggawa ng mga Pinoy inventor ng mga imbensyong maaring makatulong sa bayan. Ito'y kumukonsumo ng 190 watts. Sa pamamalansa, halos kalahati raw ng konsumo napupunta sa pagtutupi at pag-aayos ng damit. Patuloy kasing tumatakbo ang metro ng kuryente kahit nakababa ang plansa. Iyan ay ayon kay Rodolfo Biescas, inventor ng Ironmate. Isang kagamitang nakatitipid sa kuryenteng kinukonsumo ng plansa. Kasi kung wala niyan, halimbawa nakapatong sa palansahan habang inaayos, pati yung binabayaran natin, sayang na kuryente. Dito walang nasayang. At sigurado makonserve natin ang kuryente. Umaning imbensyong ito ng karangalan sa ibang bansa. May suporta ang gobyerno, kaya lang depende sa produktong susuportahan. Sabi ko sa proseso. Siya si Pablo Planas, nakaimbento ng Chaos Super Turbocharger. Ang maliit na bagay na ito, sinasabing nakababawas ng polusyon at nakatitipid pa sa gasolina. Kung yun dati, pag nagbitaw ng gasolina, tumataas ang pressure with device. With device yan, no? Pag bumaba ang pressure, kahit naapakan at bitawan yung gasolina, hindi na lumalakas yung pressure. Noong 1973 pa niya nilikha ang unang modelo ng super turbocharger. Nakakuha na rin siya ng patent o pagkilala na siya ang orihinal na may gawa nito. Pero ngayon lang talaga nabigyang pansin ang kanyang imbensyon. Hindi pa raw kasi ganong kalala ang krisis sa gasolina noong araw. 30 taon. Kaya maraming departamento ng gobyerno ang nag-testing dito. Pero kahit matagal ang paghihintay, hindi niya ibinenta sa ibang bansa ang kanyang nagawa. Dapat Pilipino makinabang bago yung iba. Sa isang exhibit ng kanyang mga imbensyon, nakilala ko si Dr. Antonio Mateo. Ang kanyang polybutylene double flare plumbing system raw ang solusyon sa ating problema sa tubig. Malaki kasi ang nawawalang tubig dahil sa mga tagas sa tubo. Sa pamamagitan ng kanyang imbensyon, maiiwasan raw ang ganitong pag-aaksaya. With the use of a wrench, one whole turn lang, leak-proof na yan. So the joints become the strongest points in the system. The pipe will burst without affecting the joint. So there'll be no leakages. Mabuti na lang daw at may pumapansin na sa kanyang imbensyon ngayon. Ibang bansa kasi ang unang gumamit sa imbensyon niyang ito. After I have helped Thailand, they started copying these tools. So I lost that opportunity, and the government in our country had lost that opportunity also to earn from this invention. Saan nagkulang ang gobyerno? Unang-una, protection Legally, our patents are good, territorial. That means if you have a patent here, if you want to be protected outside, you have really to suspend. What we should encourage really is for these inventions to eventually reach the market. Mula 2001 hanggang 2003,
158 na produkto na ang nailunsad habang mahigit 5,000 pang produkto ang naghihintay ng patent. Ayon naman kay Dr. Lourdes Oriola, kulang raw talaga sila ng pondo. You want to help the entire inventors all over the country from north to south. Talagang halos wala kami. Pero may natutulungan tayo. Oo, meron. Sa 25 milyong pisong budget ng Technology Application and Promotion Institute o TAPI, 12% o 3 milyong piso lang ang napupunta sa mga Pinoy inventor. Pero bukod daw kasi sa kakulangan ng pera, wala rin bilib ang mga Pinoy sa gawang Pilipino. Kalaban ng inventor, hindi talagang kapwa Pilipino din. Kasi pagka sinasabi ng colonial mentality natin, talaga nandun pa rin eh. Minsan pagkagawa ng inventor na Pilipino, ang kanilang conclusion agad di maganda yan, madali masira yan. Admittedly, we need to do some, let's say for inventors, we need to assist them in product development, yung sa aesthetic appearance. But the utility to me is magaganda, maraming good inventions. Marami ng Pilipino ang nagpatunay na kaya natin makipagsabayan sa buong mundo pagdating sa husay at talino. Pero nakalulungkot na iilan lang sa atin ang nakakakilala sa kanila at sa mga nagawa nila para sa ating bansa. Sa tanggapan ng DOST, makikita ang isang Hall of Fame kung saan ipinagmamalaki ang mga inventor na Pinoy at ang kanilang mga produkto. Halos 50,000 Pinoy inventors na pala ang naitala mula 1947. Sining ang itinuturing na tagapagbuklod ng isang bansa. Kaya si Dante Ursua, dito itinuon ng kanyang mga imbensyon. This bamboo flute is a straight flute that even a young child can blow successfully. About 2.5 inches. Siyang may gawa ng pinakamaliit na plauta sa buong mundo. 3.5 inches lang ang sukat nito. We call it microflute. We call it microflute. Mayroon daw potensyal ang mga gawang Pilipino para makalikom ng dolyar para sa bansa. Sila bingi, bulag, butas pa ang bulsa. In other countries, when you are an inventor, your family goes to the best colleges, schools, and you are given a facility of laboratories where you are there just to think and invent. You are given a high salary and you are regarded as the first citizen. Sa tibay ng Republic Act 7459, di binubuwisan ang mga materyales na ipinapasok ng mga inventor sa bansa para gamitin sa kanilang imbensyon. Pero ang ilang inventor, nangangambang tatanggalin na ang ilan sa kanilang mga pribilehiyo. Please naman, huwag lang naman yung tanggalin yung maliit na ibinibigay ng gobyerno. Yun lang naman yung tax-exemption. Pero sabi naman ng Board of Investments, hindi babawiin, kundi pag-aaralan lamang ang kanilang mga pribilehiyo. Ang gagawin namin, it's not really repeal but to harmonize. Ngayon, tinitingnan natin na ang tawag natin ma-cap, may 20 years lang sila to enjoy the incentives. After that, wala na. Tagal na ako nagre-research. Nakilala ko si Carlos Casas, isa ring inventor. Ang kanyang pinakabagong imbensyon, ang Voca Sound System. Nanalo ito ng gold medal mula sa World Intellectual Property Organization. Kayo ba nakadinig na ng ganyang cassette tape na tumutunog na parang piano? Gamit ang kahit anong ordinaryong player at 2 speaker, kaya nitong pagandahin ang tunog ng DVD, CD, VHS at kahit palumang cassette tapes. Sabi mo maganda. Maganda ba yung amplifier namin? Hindi. Ang maganda ito. Kung ano yung nalagay dito sa cassette tape, yun yung maganda. Ang ginagawa lang ng amplifier namin, inilalabas lang niya kung ano yung nanditong ganda. Yan. Hindi mahirap mapabilib sa kanyang imbensyon. Pag kahit na nakapikit ka, parang nandyan lang sa harap mo si Trisha Yearwood kumakanta. Ganun kaganda ang sound talaga. Okay. Sabi rin niya, tinalo pa nga raw nito ang pinakamahal na audio system ngayon. Nilagpasan niya yung mga $34,000 na amplifier na hindi nagagawa yung ginagawa niya. Teknolohiya raw ang sekreto ng mga asensadong bansa gaya ng Japan at Korea. Ang hiling niya, imbestigahan man lang sana ng gobyerno ang kanyang ginawa. Can you imagine you are the Secretary of Science and Technology? Pagpunta mo sa Japan, idinemo sa yung latest audio system nila, tapos sasabihin mo, we have a better stereo in the Philippines.
My God! They do not know this. Mahalaga sa isang inventor ang masabing orihinal na kanya ang imbensyon. Dito pumapasok ang napakahabang proseso ng pagkuha ng patent o patunay na sa iyo ang imbensyon. Nag-average kasi siya ng 3 years kasi nasasaad kasi yan sa batas na ginagamit natin sa pagpoproseso ng mga patents. So gusto nila maging sabon yan dahil ang ganda-ganda. Kung di man sila kilala dito sa Pilipinas, sa ibang bansa umaani ng paghanga at tagumpay ang ilang Pinoy inventor. Isa na rito si Engineer Beato Griarte. Inatasan siya ng United Nations Development Organization kasama ang bansang Jordan upang maging consultant at developer ng sabong galing sa olive oil. Although nagwo-workout nga na matulungan yung develop ng produkto nila, pero ang pinangangalandakan mo na inherently Filipino. Talaga namang naiangat raw ng karanasang ito ang kanyang buhay. When you go there, you are well paid. Like yung hotel ko, I did never experience na yung mga hotel doon. Iba talaga first class. Plus yung allowance mo. Nakataxi ka na, may limousine ka pa. Parang ang tingin sa'yo talagang high class consultant, which I did never get from the Philippines. Sa galing ng Pilipino, mga hinahangaan nating produkto at teknolohiya, hindi malayong Pinoy rin palang may gawa. Huwag na sana hintayin pang ibang bansa ang kumilala bago tayo bumilip sa ating sariling kakayahan. Ako si Tec Ocampo at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mas matitindi ang mga hamon. Totoo ba, bakla ka? Mas malalayo ang nararating. Challenge me. Go, Patricia! Ang lahat ng yan ay dahil sa inyo mga kapuso. Lumalabas sa AGB Mega Manila Household Ratings na mula Abril hanggang Setyembre. Extra Challenge ang gabi-gabi niyong kinagigiliwang subaybayan. Nagpapatotoo lang na Extra Challenge ang inyong pinili bilang numero 1 reality TV sa buong bansa. Extra Challenge, ikaw ang number 1. Patuloy na lumalawak at lumalakas. Kaya bawal mangbiktima. Magpakailanman, gaya-gaya ang iba dyan. Sa Extra Challenge. Kung may nais kayong pasiyasat na isyo balita, maaari kayong tumawag sa aming numero 928-4239. Maaari rin kayo magpadala ng email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga isyu at balita, samahan kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Tec Ocampo. Ako si Jiggy Manikad. Ako si Carlo Lorenzo at ito ang Reporter's Notebook.